Nagdeklara na ng state of emergency sa probinsya ng Samar dahil sa epekto ng rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Nagpataw kasi ng 3 toneladang limitasyon sa bigat ng mga sasakyang dumadaan sa tulay na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Apektado nito ang transportasyon ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. Bukod sa probinsya ng Samar, pinoproseso na rin ng Northern Samar ang pagdedeklara ng state of emergency. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Northern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Josh Echano. Magandang tanghali po sa inyo, Josh. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa mga taga-subaybay ng programa niyo. So far, Josh, ano-ano na yung mga naitalang epekto sa Northern Samar ng limitasyon na ipinatutupad ngayon sa San Juanico Bridge? Unang-una yung sa transportation inconvenience ng mga kababayan natin from Tacloban. Medyo apparent yan. No? Tumatagal ng 10 to 12 hours yung biyahe nila from normal na 5 to 7 hours, no, papuntang Tacloban sa regional center namin at pabalik, no, sa amin. Pangalawa, yung na-monitor namin na shortages of fuel, no, dahil sa constriction ng supply chain. Alam naman namin dahil regional center ang Tacloban, doon kinukuha sa mga oil depot sa Tacloban at saka sa Leyte yung mga supply namin sa fuel. So isa yon sa problema namin ngayon. Pangatlo, yung sa basic food supply, no, may mga ilang tindahan kami na dependent sa food supply from Tacloban ang may mga temporary closures, no. Anong mga pagkain nito, Josh? Mga basic food, manok, no. Mayroong isang popular na chain store na hindi ko lang pangalanan, naka-temporary close sila ngayon dahil dependent sila sa Magnolia doon sa Tacloban. So, mayroon ng mga insidente ng pagkaantala sa supply ng gasolina at pagkain? Yeah. In fact, yung isang store, no, yung mga fuel station, merong nag-temporarily hindi nagpabili nung kahapon yung mga na-monitor ko. Pero sabi naman in coordination with DTI, magkakaroon kami ng massive monitoring, no, with Department of Trade and Industry dito sa Northern Samar para matignan, makapag-chart kami ng directions paano to proactively ma-address kung tatagal to ng 2 taon. Kasi ang repair, no, I understand na abot ng 2 years. So definitely it will affect our supply chain. So we are closely monitoring and we are on heightened coordination with national government agencies para ma-prevent ang impact ng temporarily paglalagay ng capacity or temporary weight limit sa San Juanico Bridge. Kasi sabi nyo, nandun pa lang kayo sa stage ng massive monitoring. Pero ngayon pa lamang, nararamdaman nyo na yung ilang epekto. So far, ano ba yung naiisip muna na hakbang ng probinsya para matugunan nga itong epekto ng limitasyon na ipinatutupad sa San Juanico Bridge? On the basis of data gathering, doon kami magbubuo ng comprehensive na plano, no, na proactive na plano para yung matagalang impact nito ay maiwasan. Hindi ito mag-anak ng isang crisis, no, na aabot ng ilang buwan or taon. Kailan yung target na makapagdeklara rin ng state of emergency dyan sa Northern Samar? May threshold ang state of emergency, no. Once yung data namin pumasok na maabot yung threshold for declaring of state of emergency, talagang yun ang magiging magiging last resort, no, para makatulong sa or maigsan yung
posibleng kahirapan ng mga kababayan natin. May mga kailangan kasing ma-meet, ano, bago kayo makapagdeklara nga ng state of Yes. emergency. Yes, Pero may- parang gaano na nyo kailangan talaga makapagdeklara nito? Nandoon na ba kayo sa kailangan na, I mean, it has to be done ASAP? Tinitingnan namin yung data muna kasi binabalanse natin yung impact rin nito sa ekonomiya ng pagdedeklara ng state of emergency, no. Pero once makita natin yun, no, ang nag-usap naman kami ng mga national government agencies, DTI, na ma-monitor to at within this week hopefully makapag-come up kami ng decision. And we will recommend that to the provincial governor, no, para maging batayan ng provincial government to declare state of emergency kung kinakailangan. Pag napayagan ang Northern Samar na magdeklara ng state of emergency, magkano yung inaasahang pondo na makakatulong sa inyong lugar at saan ito gagamitin? May standby reserve funds kami na around 40 million naman, no, for as quick response fund. Pero sa kabuuan naman ang si Governor Edwin, no, ay ready naman to extend beyond that 40 million standby reserve fund, to. Naka-ready siya na i-augment sa oras ng state of emergency ang pangangailangan ng mga kababayan natin tulad ng mga ginagawa natin ng mga nakaraang kalamidad. So we will go beyond the 40 million quick response fund if kailangan gawin yun. Maliban po sa DTI, may iba pa bang national government agency na kailangan ninyo ng assistance? So far, more on pag-aralan to agad, no? Yun yung upuan para makapag-come up with solution. May ilang trigger na, no, yung pagsasara ng pansamantala ng mga tindahan na kaugnay sa food supply, no, at hindi pagbebenta ng ilang fuel stations, no, ng kanilang fuel. So titingnan din natin yun, babalansehin natin. Once makuha natin yung kabuuan ng data, ihapag agad namin, no, sa provincial governor para makapag-desisyon po siya. Sa ngayon, Josh, partial closure ang ipinatutupad pero pinag-aaralan kung kakailanganin ng full closure. Ano ang ating apela or hiling sa national government lalo nga't posibleng abutin nga ng 2 taon itong rehabilitation sa San Juanico Bridge? Pag ganun, talagang magre-resort kami ang tingin ko diyan, magre-resort kami ng humingi ng tulong sa national government para ma-facilitate yung supply chain directly from Manila, no, or from NCR at iba pang probinsya na maiiwasan, no, yung Tacloban. Hindi na kami doon muna kukuha ng food supply. Sa oras na magkaroon ng total closure sa San Juanico Bridge. Panghuli na lamang, ano sigurong mensahe ang gusto nyong ipaabot sa mga taga-Northern Samar? Sa mga kababayan natin sa Northern Samar, may sa kabuuan, wala pa naman sa level na crisis to, no. Wag magpanic, maging kalmado lang tayo. May mga solusyon naman po sa mga magiging problema, ina-anticipate natin batay sa sitwasyon ng San Juanico Bridge at of course sa kalagayan ng regional center natin which is Tacloban City. Maraming salamat sa inyong oras, Northern Samar PDRRMO Head Josh Echano. Magandang tanghali. At sa puntong ito naman po ay makakausap natin si DPWH Secretary Manny Bonoan. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Karen. Magandang tanghali po sa ating mga pinasubaybay. Secretary, ano po yung mga pangunahing bahagi ng San Juanico Bridge na inaayos na at gaano kalawak po ang sakop ng rehabilitasyon?
Well, ito yung, I'll just say to make it into a proper perspective muna. Kasi yung existing San Juanico Bridge is more than 50 years old na, and actually, may programa po dito that it will have to be, it has to undergo major rehabilitation works na, no? And this is the reason why, sa ngayon, there is a program na po ito, no? Under the flagship project of the President na gagawa ng another permanent bridge nearby the existing San Juanico Bridge. In the works na po ito that will be financed by the Japanese government. Kasi na-anticipate na po namin nito na dapat itong existing San Juanico Bridge will have to be rehabilitated. Unfortunately po, ito yung sa preliminary assessment na ginawa nung few months earlier. May nakita na po yung may mga segments dito sa approach structures na deteriorated na, and I think just to prevent anything that might happen and to provide safe travel sa mga motorista, kailangan po namin i-limit yung load ngayon na dumadaan dito sa existing San Juanico Bridge to 3 tons for now. In the meantime, that we are undertaking immediate retrofitting and rehabilitation of yung mga nakitang segments that are really precarious at this point in time. Doon po, so mananatili po ba na partial closure lang ang mangyayari or naroon yung posibilidad ng 100% po na closure? Ang programa namin dito is may partial closure na po, and we will yung load limit that we will impose for now. And after the retrofitting works that ginagawa po namin dito, we expect that we might be able to increase a little bit yung load limit that can go through the San Juanico Bridge po. Sabi niyo po, Secretary, 200 na segments ang kailangang ayusin? Yung immediate I think is about 3 segments, 3 or 4 segments po yun, pag hindi ako nagkakamali. Tatlo yata po dito sa Samar side, isa dito sa Tacloban side. Okay. Pag po natapos, itong mga immediate na segments na kailangang ayusin, ay posibleng mas mapayagan na dumaan ang mga sasakyang mas mabigat po sa 3 metric tons? Yes po, yes po. Okay. But it will not be ang ibig ko sabihin, hindi po yung permanent rehabilitation works, no po. Siguro we might be able to increase it up to siguro mga 10 tons or 8 tons, mga ganun po. Alright. Pero ito pong mga immediate na segments na kailangang ayusin ay gaano po katagal ang aabutin nito? We're hoping that in 4 or 5 months po, baka pwede po namin magawa po ulit yung mga retrofitting works na gagawin po namin. At least hindi po ito yung talagang hanggang 2 taon. So the rehabilitation itself will posible pong umabot ng 2 taon, the full rehabilitation. Well, it could take more than even 2 years actually, kasi the complete total rehabilitation na po. Pero gagawin po ito pagka nandiyan na yung bagong tulay. At yung bagong tulay po ay sinisimulan na po, Secretary, at gaano po katagal yes po. Aabutin Ginagawa nito? na po yung detailed engineering design this year until next year. And we hope that we can start actually the construction of the bridge towards 2027. 2027, ang estimate po nila dito is that it may take about 3 years actually po. Sinasabi po ngayon ng lokal na pamahalaan sa Samar na malaki nga po yung epekto ng rehabilitasyon sa ekonomiya nila. Ano po ba yung
adjustment o hakbang ng DPWH para ayun nga mas mapabilis o mabawasan po yung epekto sa transportasyon at logistics. Though sabi nyo nga po ay basta natapos yung immediate segments na kailangang ayusin, mapapataas na yung bigat na pwedeng dumaan. And 5 to 6 months lang naman po, sabi nyo nga po. Yes, po. Mm-mm. Well, nakikipag-coordinate po kami. I think in the meantime, nakikipag-coordinate po kami with the Department of Transportation, especially doon sa Philippine Post Authority nila, na kung po pwede po yung transfer of yung mga loads na more than 3 tons for now is kung po pwedeng from ang gagaling naman po dito sa Luzon, dito sa may Matnog, kung po pwede diretso nila dito sa Carigara muna sa Leyte. O kaya then kung hindi po, gagawin po yung mas malapit na ferry services dito sa banda ng Samar towards the other side of Tacloban po. Mhm. Secretary, isingit ko na rin po yung EDSA rehabilitation na itinakda sa Hunyo. Ano na po yung mga ginagawa ninyong paghahanda rito? Tuloy na po ba yan? Tuloy na po ito. I think ang pan po namin dito is we have to prioritize actually the segment na gagawin muna namin in time for the ASEAN Summit meeting that will be held in 2026. So ang priority program po namin dito is of course yung busway southbound. Gagawin po namin and I hope we can do it until the end of the year. And then yung section from Pasay to Shaw Boulevard, yun po ang priority sections that we will gagawin po namin and hope we can complete it towards the end of the year din. Yung southbound and northbound po nito in time for the ASEAN meeting in 2026. In the meantime, may mga sections din po na pwede namin gawin dito sa may banda ng Caloocan that we hope will be allowed to do it without disturbing so much the traffic during the summit meeting. Doon po gagawin po namin din. So ang pinakauna po sa darating na Hunyo ay itong busway southbound at Pasay to Shaw north and southbound. Yes po, yes. Meron po yata isang section na gagawin yung northbound dito sa may Balintawak to Caloocan naman. Northbound po yun, northbound. Maiksi lang po yun. Siguro po, ano na lamang ang paalala natin sa ating mga kababayan na maapektuhan po ng mga rehabilitasyon na ito? Oo nga po, I think dito pag sana dagdagan po ninyo yung pasensya natin ngayon kung ginagawa namin po yung rehabilitasyon ng EDSA. But we'll try to manage yung traffic with Metropolitan Development Authority. Sila po ang kinukonsulta namin how we are going to manage the traffic during construction, including po yung provisions of mga rerouting na pwede nila tanggunin sa mga motorista po. And the OTR, of course, meron din sila teams that nilalatag para magkaroon po ng mas mahusay na pagdaloy ng traffic po. Sa Hunyo na po iyan, malapit na po, Secretary. Yes. Napag-aralan na ho ba or baka may abiso na po, may maaari kayong abiso na sabihin po sa atin ng motorista na gaano kahaba or ilang oras or ilang minuto ang madadagdag sa biyahe pag po nagsimula na itong mga rehabilitasyon sa EDSA para makapaghanda po sila. Parang, kumbaga, kung usually kalahating oras ang biyahe, ngayon, dodoble ho ba yan or more? Well, ito po yung kwan po ng within the ng Metropolitan Development Authority. Ang kwan po sila sa traffic management and control during construction po. And I think meron na po silang pinag-aaralan nga po na lahat ng schemes na po pwedeng gawin during construction para mabawas-bawasan yung inconvenience of the motoring public dito sa may EDSA.
including po yung mga alternative routes, and actually itong suggestion din ng DOTR that makikipag-usap yata po sila sa Skyway kung po pwedeng ma-accommodate muna yung some of the traffic that are actually using EDSA now to pass by the Skyway. And plus, yung meron po yata silang scheme na dagdagan po nila ng bagon and the frequency of travel dito sa MRT po. Alright, marami pong salamat sa inyong oras, DPWH Secretary Manny Bonoan.